Nagbukas ang pelikula noong 1960 sa Houston, kung saan lumipat ang batang si George at ang kanyang pamilya sa isang bagong tahanan na lubhang nangangailangan ng pagkukumpuni. Wala pa itong kuryente. Isang gabi, hinati ng kanilang ina ang isang hamburger sa 4 na piraso para sa kanyang mga anak. Dahil sa gutom, si George ay sabik na kainin kaagad ang kanyang bahagi, ngunit iginiit ng kanyang kapatid na si Mary na magdasal muna sila. Nag-aatubili, ngunit naghintay si George. Pagkatapos ng panalangin, nilulunok niya ang kanyang piraso sa isang kagat. Gutom na ako, kaya kong kainin itong mesa, sabi niya. Nang mapansin ang matagal na gutom ng kanyang kapatid, mabait na inaalok sa kanya ni Mary ang kalahati ng kanyang bahagi na laging nakikita ang pinakamahusay sa kanya. Nang gabing iyon, mahigpit na sinabi ng kanilang ina kay George na hindi niya kayang pigilin ang isa pang taon sa paaralan. Masyadong mahirap abutin. Nakikiusap siya sa kanya na iwasan ang mga away sa paaralan. Kinabukasan sa paaralan, sinasalubong si George ng mga titig dahil sa kanyang hitsura. Sa klase, sinubukan niyang sagutin ang isang tanong, ngunit pinaalis siya ng guro dahil sa kanyang maruming damit at piniling tumawag sa isang mag-aaral na may makintab na sapatos. Jason, ilayo mo kami. Sa tanghalian, nakaupong mag-isa si George, walang pagkain habang kumakain ang kanyang mga kaklase. Tinutuya siya ng isa sa kanila dahil hindi niya kayang bumili ng kahit isang pirasong tinapay at sinimulan siyang tratuhin na parang aso. Paano na ang balat na ito? Gusto mo? Kunin mo. Galit na galit, sinuntok ni George ang bata sa mukha. Pagdating ng guro, tumakbo siya palayo. Galit ang sagot ko sa lahat at hindi ko napigilang lumaban. Ito lang ang nagawa kong mabuti. Makalipas ang ilang taon, si George at ang isang kaibigan ay nagtatambay sa labas ng isang bar nang ang isang lasing na lalaki ay natitisod. Nagpasya silang sundan siya, na nagbabalak na looban siya, ngunit natuklasan na ang lalaki ay isang pulis sa isang operasyon. Dumating ang mga pulis at nagkahabulan. Nakatakas si George sa pamamagitan ng pagtatago sa ilalim ng isang bahay at dumating ang mga pulis na may dalang aso. Tinatakpan ni George ang kanyang sarili sa dumi sa alkantarilya upang maiwasan na mahanap siya. Nabigo ang pulis, kasama ang kanilang aso, na mahanap siya. Sa kanyang pag-uwi, napansin ni George ang isang ad para sa Job Corps sa isang TV sa isang bintana ng tindahan. Ang patalastas ay nangangako ng libreng pagkain at inumin sa mga umalis sa paaralan. Nag-aalok ang Job Corps ng bokasyonal na pagsasanay upang matulungan ang mga kabataan na makakuha ng trabaho at mabayaran pa ang mga estudyante nito. Nasasabik, ibinahagi ni George ang balita sa kanyang ina na sinasabi sa kanya na gusto niyang sumali. Sinusuportahan niya ang kanyang desisyon na nagpapatunay na mayroon siyang higit na potensyal kaysa sa napagtanto niya. Gusto mo bang gawin itong Job Corps? Oo, sabi niya. Pagkatapos gawin ito ng tama, George. Huwag ka nang tumakbo pa uwi dahil mamiss mo ako. Tapusin ang nasimulan mo sa pagkakataong ito. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si George sa Job Corps sa California. Sa pasukan, binabalangkas ng isang guwardiya ang mga patakaran para sa kanya. Sa loob, agad siyang nakipagsagupaan sa isa pang lalaki, si Desmond, sa ibabaw ng isang kama. Isa lang itong kama, pare. Sa kanyang bag, nakahanap si George ng bagong pares ng Converse sneakers at isang note mula sa kanyang ina. Pinagmamasdan siya ni Desmond na may inggit. Nagpupumigla si George sa panahon ng kanyang electrical class na humahalakhak sa ibang mga estudyante. Siya ay tumugon sa isang matigas na tingin, malinaw na ginagamit upang malutas ang mga issue sa kanyang lakas. Kinabukasan, si Desmond ay nakikinig ng musika habang sinusubukan ni George na mag-aral. Frustrated, tinanggal ni George ang record player. May laban ba sa musika? Siguro ginagawa ko. Ay, lagi ka bang asar? Kapag sinusubukan kong mag-aral. Si Desmond, na humihigop mula sa kanyang hip flask, ay nag-alok kay George ng inumin na tinanggihan niya. Gayunpaman, sa kanilang pag-uusap, nagsimula silang magbanding. Maganda ang mood ni George nang yayain siya ni Desmond sa chow hall. Ngayon kausap mo na.
Sabik na isuot ang bagong Converse mula sa kanyang ina. Nadismaya si George nang makitang nawawala ito. Sa chow hall, pinayuhan siya ni Desmond na iulat ang pagnanakaw pagkatapos nilang kumain. Ibinahagi niya kay George na siya ang dahilan kung bakit may extra brownies sa cafeteria ngayon. Dahil sa kanyang husay sa mga numero, nakakuha ng trabaho si Desmond sa cafeteria. Inayos niya ang lingguhang order sheet, pinalitan ang beans para sa mas maraming brownies. At sa ilalim ng aking mga bagong plano sa pagbabawas ng gastos, nakakuha kami ng mas maraming brownies. At mas kaunting gas. Napansin ni George ang isang lalaki na nakasuot ng kanyang ninakaw na Converse sneakers. Habang nakikita ng lalaki ang nanlilisik na tingin ni George, nagpanik siya at tumakbo, nagkulong sa kanyang dorm room. Hindi napigilan, sinira ni George ang pinto at muntik nang itapon sa bintana ang magnanakaw. Nang marinig ang kaguluhan, nakialam si Doc at inawat si George. Sa labas, sinusubukan ni George na bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon, na ipinaliwanag na ang kanyang ina ay nagtrabaho ng husto upang mabili ang mga sapatos na iyon na ninakaw. Pumasok ka sa kotse, sabi ni Doc. Sa kotse, binigyan ni Doc si George ng dalawang pagpipilian. Maaari niyang ipadala siya sa kulungan o pawiin. Sa pag-aalok ng pera para sa isang tiket sa bus, handa si Doc na paalisin siya sa programa. Nakiusap si George kay Doc na huwag siyang paalisin. At nakaramdam ng simpatiya, nagpa siya si Doc na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Tinatanong niya kung nakaboxing na ba si George. Si Doc, na naging boxing coach, ay napansin ang lakas ni George at nagmungkahi na sumali siya sa boxing club. Malaki ka na at pangit na. Gusto mo bang matutunan ito? Sabik na tinanggap ni George. Kinabukasan sa gym, ipinakilala ni Doc si George sa kanyang sparring partner. Hindi maganda ang reaksyon ni George sa mga biro ng kanyang kalaban na nagpapakita ng pagsalakay, ngunit ipinaalala sa kanya ni Doc na hindi sila nandito para magpatayan. Pumasok si George sa ring. Samantala, dahil mahusay sa mga numero, nag-aalok si Desmond sa mga manonood na tumaya. Nang magsimula ang sparring, sinubukan ni George na tumama ng husto, ngunit ang kanyang kakulangan sa diskarte ay naging madali siyang mapuntirya at siya ay mabilis na napatumba na humahalakhak sa mga nanonood. Dahil sa kahihiyan, lumabas si George at sinuntok ng malakas ang isang mabigat na bag na nahulog na agad na pinatahimik ang lahat. Sa locker room, pinapakalma ni Doc si George na ipinaliwanag na 6 na buwan na ang nakaraan, ang kanyang kalaban ay walang karanasan tulad ni George ngayon. Sinisiguro ni Doc na sa tamang pagsasanay, maaabot niya ang parehong antas. Frustrated, binanggit ni George ang tawa ng ibang mga lalaki. Ngunit iginiit ni Doc na dapat niyang baliwalain ang mga opinyon ng iba at tumuon sa kanyang pagsasanay. Sinimulan ni Doc na sanayin si George ng mahigpit, tinuturuan siya ng iba't ibang mga diskarte at taktika sa boxing. Natagpuan ni George na mahirap ang footwork at koordinasyon, ngunit binibigyang diin ni Doc na ang boxing ay tungkol sa madiskarteng pag-iisip at tungkol sa pisikal na kasanayan. Isang araw, tumawag si George sa bahay at naging maayos ang usapan hanggang sa nabanggit niyang natututo siyang magboxing. Ipinahayag ng kanyang ina ang kanyang hindi pagsang-ayon sa pakikipag-away. Hindi ako lumalaban. Anong tawag mo dito, George? Ito ay boxing, sabi niya. Ito ay isang sport na may mga panuntunan. Alam ng Diyos na ayaw kong nag-aaway kayo. Diyos? Ano ang kinalaman ng Diyos sa anumang bagay tao? Ngunit ang kanilang tawag ay biglang natapos nang maubos ang credit ng telepono ni George. Nang maglaon, nakaharap ni George ang parehong kalaban na naunang nagpatumba sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang laban ay kapansin-pansing naiiba. Sa loob ng ilang segundo, pinatumba siya ni George na ikinatuwa ni Doc sa kanyang mabilis na pag-unlad. Bumisita si George kay Doc sa kanyang opisina at nalaman na si Doc ay dating isang profesional na boksingero na nanalo sa kanyang unang 24 na laban. Tapos ano? Sa kasamaang palad, kinailangan kong ipagpalit ang isang uniforme sa isa pa. Ipinakita sa kanya ni George ang isang artikulo tungkol kay Joe Frazier mula sa isang boxing magazine at idineklara ang kanyang ambisyon na maging kampiyon sa mundo. Si Doc,
Na nakikita ang kanyang kasabikan na kaibig-ibig, ay pinapayuhan siya na pigilin ang kanyang mga inaasahan at ipinapaliwanag ang malawak na pagsasanay na kinakailangan bago makipagkumpetensya sa isang profesional na antas. Nang magtanong si George tungkol sa susunod na Olympics, ipinaalam sa kanya ni Doc na bagaman ang Olympics ay sa susunod na taon, hindi siya magiging handa na makipagkumpetensya para sa isa pang 5 taon. 5 taon? Magiging matanda na ako. Kailangan mong sumuntok na parang hindi ko pa nakita, ngunit kahit na magsanay ka ng mas mahirap kaysa sa nasanay ng sinumang tao, walang paraan para makapasok ka sa Olympics sa susunod na taon. Ang eksena ay lumipat sa susunod na tag-araw. Si George, ngayon ay 19 na at nagsanay sa loob lamang ng 1 taon, ay nahaharap sa isang mas makaranasang boksingero ng Soviet. Ang mga komentarista ay nagdududa sa kanyang mga pagkakataon, ngunit ang kanyang pamilya ay buong pagmamalaki na nanonood mula sa bahay, ang kanilang mga mata ay nakadikit sa TV. Ang lahat sa Job Corps ay nagrally sa likod ni George, at maging ang kanyang ina, sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan tungkol sa karahasan, ay sumasama sa kanyang mga anak sa harap ng telebisyon. Naghatid si George ng ilang mapagpasyang suntok, na walang kahirap-hirap na nanalo ng gintong medalya. Ang kanyang tagumpay ay nagdudulot ng halo-halong emosyon para sa kanyang ina, na nakikipagpunyagi sa karahasan ng esport habang si George, tuwang-tuwa, ay itinaas ang bandila ng Amerika. Namangha ang kanyang mga kapatid, halos hindi makapaniwala na ang kanilang kapatid ay nanalo ng kanyang unang Olympic gold medal sa murang edad. Ang araw pagkatapos ng kanyang tagumpay, ipinagmamalaki ni George ang kanyang gintong medalya habang siya ay naglalakad sa kanyang kapitbahayan. Nakatagpo niya ang isang dating kasabwat na bumabatikos sa kanya sa pagtataas ng watawat ng Amerika pagkatapos ng kanyang laban, na inihambing ito sa makabuluhang protesta ng iba pang mga itim na atleta na nakatayo ng nakayuko ang mga ulo sa podium. Inakusahan niya si George ng hindi paggalang sa kanilang layunin. Frustrated at nasaktan, pumunta si George sa kanyang ina at bumuntong hininga, ipinahayag ang kanyang pagod sa pagiging sellout ng mga nakapaligid sa kanya. Pinapaginhawa niya siya. Ipaghahanda kita ng makakain. Ano mang nais mo. Hindi ako gutom. Hayaang kunin ako ng Panginoon ngayon. Hindi ko akalain na maririnig ko yon mula sa iyo. At pinalakas ng kanyang suporta, nangako si George na mapanalunan ang championship belt para makuha ang respeto ng lahat. Magpapatuloy ka ba sa laban? Masasaktan ka. Hindi mo ba ako napanood? Hindi nila ako sinasaktan. Sinaktan ko sila. Sa airport, nakita ni George ang isang napakagandang babae na nagbabasa ng isang sports magazine na nagtatampok sa kanya sa pabalat. Lumapit ito sa kanya at nagsimula silang mag-usap. Ang pangalan niya ay Paula. Habang inaanunsyo ang kanyang flight, nagmamadali siyang umalis. Sinisikap ni George ang kanyang makakaya upang makuha ang kanyang numero. Ang iyong footwork ay mas mahusay kaysa sa iyong pick-up game, George. Sinabi niya sa kanya na isulat ang kanyang numero ng telepono, na iniiwan siyang bahagyang naguguluhan. Ako dapat ang humihingi ng sayo. George, kamukha ko ba ang klase ng babae na nakatayo sa tabi ng telepono? Sinusulat niya ang kanyang numero at pagkaalis niya, bumubulong siya sa sarili. Hindi, ma'am, ayaw mo. Bumalik sa gym, ipinakilala ni Doc si George sa kanyang bagong koponan, si Dick Sadler, ang kanyang promoter, at si Archie Moore, ang dating light heavyweight champion. Sa umaga na gumising ka para lumaban para sa kampyonato na iyon, iba ang sarap ng hangin, iba ang hitsura ng araw, at 2 lalaki lang sa buong mundo ang mahalaga, at isa ka na sa kanila. Habang sinisimula ni George ang kanyang paghanap para sa titulong matimbang, isa-isa niyang tinatalo ang kanyang mga kalaban, bawat tagumpay ay naglalapit sa kanyang layunin. Sa ilalim ng gabay ng kanyang coach, naghahanda siyang harapin si Joe Frazier. Samantala, tinawagan ni Paula si George, at nagsimula silang mag-date. Nagiging regular siya sa kanyang mga laban, na sumusuporta sa kanyang kasintahan habang pinapabuti nito ang kanyang record sa 22-0. Sa kalaunan, ikinasal sina George at Paula. Kinukuha mo ba ang babaeng ito para maging asawa mo? Mas mabuting gawin mo.
Matapos makuha ang kanyang ika-36 na panalo, inihayag ng kanyang mga coach na handa na siya para sa title fight. Dumating ang malaking araw sa Jamaica, ang title fight sa pagitan nina George Foreman at Joe Frazier. Si George ang underdog, lalo na dahil natalo ni Frazier si Muhammad Ali 2 taon na ang nakakaraan at halos walang naniniwala na may pagkakataon si George. Ang mga tao ay taimtim na umaawit para kay Frazier. Kumuha siya ng mabigat na left hook sa unang bahagi ng unang round, ngunit tumutugon siya ng malalakas na body shot. Nalapag ni Frazier ang isa pa niyang signature left hook, ngunit bago matapos ang round, naghatid si George ng napakalaking uppercut na nagpatumba kay Frazier. Tumunog ang bell na nagbibigay kay Frazier ng mahalagang oras sa pagbawi. Hindi napigilan, nangingibabaw si George sa mga sumunod na round. Pinatumba si Frazier ng ilang beses hanggang sa mapilitang ihinto ng referee ang laban. Sa pagkamangha ng lahat, idineklara si George bilang bagong heavyweight champion ng mundo. Sa after party, napapalibutan si George ng mga tagay at gulo ng mga mamamahayag. Sa gitna ng kasabikan, isang kaakit-akit na babae ang nakapansin sa kanya. Nilapitan din niya si Desmond, nag-aalok sa kanya ng isang tungkulin bilang kanyang tagapamahala sa pananalapi na kinikilala ang kanyang kakayahan sa mga numero. Humanga ngunit nabigla, sumang-ayon si Desmond, kaagad na ibinuhos ang kanyang inumin habang pinipilit ni George na huminto siya sa pag-inom. Pagkaraan, bumalik si George sa kanyang silid sa hotel upang hanapin ang babaeng iyon sa kanyang kama. Sa kabila ng kanyang pagkalito, hinayaan niya itong manatili at magkasama sila sa isang matalik na sandali. Gayunpaman, ang pagkaunawa na niloko niya ang kanyang asawa ay nag-iwan kay George na hindi komportable. Kinaumagahan, nanood si George ng isang panayam kung saan kinukutya siya ni Muhammad Ali na nangakong itatapon siya pabalik sa ghetto sa isang suntok. Galit na galit si George sa mga salitang ito. Pagkalipas ng ilang buwan, nag-host si George ng isang family gathering sa kanyang marangyang mansyon. Ipinagmamalaki niya sa kanyang ina ang kanyang koleksyon ng mga kotse. Natutuwa siyang makita ang kanyang anak, ngunit ang pakikipag-ugnayan niya sa kanyang asawa ay kapansin-pansing malayo. Nang malapit na silang kumain, pinaalalahanan ng kanyang ina ang lahat na magpasalamat sa Diyos para sa pagkain. Habang kumakain, inanunsyo ng kanyang kapatid na si Mary na siya ay naghihintay ng isang sanggol, at ibinahagi ni Desmond na ipinuhunan niya ang lahat ng pera ni George sa mga solidong stock. Samantala, umalis si Paula upang sagutin ang isang tawag sa telepono at natuklasan na isa ito sa mga mistress ni George sa linya. Hinarap niya si George tungkol dito. Ni hindi makatingin si George sa mga mata niya. Pagkatapos ay naglakbay si George sa Democratic Republic of Congo upang labanan si Muhammad Ali. Sa bansang ito, si Ali ay iginagalang bilang isang bayani at halos lahat ay sumusuporta sa kanya. Sa hotel, nakatagpo ni George si Ali na nililibang ang isang pulutong ng mga celebrity na may stand-up routine na nanunuya kay George na sinasabing pagsisisihan ng mga sports writer ang pagmamaliit sa kanya. Kapag lumalapit si George, inaasahan ng madla ang isang tugon. Ngunit pinili niyang lumayo sa katahimikan. Iniwan si Ali upang patuloy na maakit ang mga manunood. Dahil sa napakalawak na katanyagan ni Muhammad Ali sa bansa, ang mga tao ay umaawit ng maalamat na parirala. Ali Bomaye, na nangangahulugang, Ali, patayin siya. Sa kabila nito, inaakala ng mga komentarista na pagkatapos ng nangingibabaw na pagganap ng Foreman laban kay Frazier, tila hindi magkakaroon ng pagkakataon si Ali. Sa pagsisimula ng laban, si George ang kumokontrol, naglanding ng ilang makabuluhang suntok habang si Ali ay sumusubok na lumutang na parang paru-paro at tumiga tulad ng isang bubuyog. Ang tuloy-tuloy na panunuya at pangungutya ni Ali ay nagpapasiklab lamang sa galit ni George. Sa buong laban, agresibong itinulak ni George si Ali laban sa mga lubid na naghatid ng malalakas na suntok. Ipinakita ni Ali ang kanyang husay sa pagtatanggol, panapanahong namamahala sa pag-counter-attack. Gayunpaman, unti-unting naubos ang agresibong estilo ni George ang kanyang tangke ng gas, na halatang napapagod siya habang umuusad ang mga round, habang nananatiling sariwa si Ali. Sa panahon ng pahinga,
Habang hinihimok ni Dick at Archie si George na panatilihin ang pressure, si Doc ay halatang nababahala sa payo na napansin ang pagtaas ng pagkapagod at mas mabagal na paggalaw ni George. Sa ikawalong round, malinaw na ang foreman ay pagod na at si Ali ay nagsimulang mangibabaw. Ilang malalakas na suntok ang ginawa niya, nakalaunan ay natumba si foreman sa kanbas. Nanalo si Ali sa laban sa pamamagitan ng knockout na minarkahan ang unang pagkatalo ni Foreman. Ang mga manonood ay humahanga sa kanilang bayaning si Muhammad Ali. Pagkatapos ng kanyang pagkatalo, muling sinusuri ni George ang kanyang buhay. Napagtatanto na siya ay nabulag ng kanyang pagiging agresibo, nagpasya siyang gumawa ng mga pagbabago. Tinawag niya ang kanyang asawa na nangangakong hindi na muling aalis sa tabi nito. Ngunit si Paula, na nakakaramdam ng hiwalay at nasaktan, ay humiling sa kanya na pumirma sa mga papeles ng diborsyo. Sa paghahanap ng ginhawa, binisita ni George ang kanyang ina at ipinagtapat na pinaalis niya sina Dick at Archie, sinisisi sila sa kanyang pagkatalo. Sinusuportahan ng kanyang ina ang kanyang desisyon, nag-aalok sa kanya ng aliw. Nang maglaon, sa pagtatangkang patunayan ang kanyang lakas at mabawi ang kanyang pagmamataas, nagpasya si George na labanan ang 5 boksingero sa isang araw. Gayunpaman, ang katwiran sa likod ng hamong ito ay nakalilito sa lahat. Hinihimok siya ni Doke na iwanan ang walang ingat na ideyang ito bago pa maging huli ang lahat. Sa panahon ng kaganapan, si Muhammad Ali ay sumali sa mga komentarista, at habang ang laban ay umuusad, nakuha niya ang atensyon ng karamihan na umawit ng kanyang pangalan. Nabigo at naghahanap ng katubusan, hinamon ni George si Ali sa isang rematch, na nagdulot ng pagtatalo sa pagitan nila. Sa kabila ng mga distractions at tensyon, kinumpleto ni George ang kanyang nakakatakot na hamon, tinalo ang lahat ng 5 mandirigma at pinatumba ang 3 sa kanila, na nagpapakita ng kanyang matatag na lakas at husay. Pagkatapos ng laban, hinarap ni Doc si George sa dressing room, tinanong kung ano ang inaasahan niyang makuha sa pakikipaglaban sa 5 kalaban sa isang araw. Pinayuhan niya si George na isa-isang bumalik sa pakikipaglaban sa mga kalaban. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol ng isang mensahe para kay George. Sa pagmamadali sa ospital, nalaman ni George na ang kanyang buntis na kapatid na si Mary ay nagsimulang duguan at agad na naospital. Habang sinisikap ng mga doktor na iligtas ang sanggol, nagsimulang magdasal ang kanyang pamilya. Dahil sa labis na pagkabalisa, lumabas si George upang manalangin, nagtatanong sa Diyos kung bakit pipiliin niya ang sanggol ng kanyang kapatid, gayong si Mary ang pinakamabait na taong kilala niya. Siya ay nagsusumamo sa Diyos na kunin ang kanyang buhay sa halip, kung ang isang buhay ay dapat kunin. Kinaumagahan, ginising si George ng kanyang ina. Pumunta sila sa silid ni Mary at nakita siyang may hawak na isang malusog na sanggol, isang himala na hindi maipaliwanag ng mga doktor. Sa susunod na eksena, nagpupumilit si George sa pakikipaglaban kay Jimmy Young, sa huli ay natalo sa pamamagitan ng nagkakaisang desisyon. Sa dressing room, marahas na pinuna ng isang coach si George, na sinabi sa kanya na nawalan siya ng pagkakataon sa isang rematch kay Muhammad Ali. Dahil sa labis na pagkabigla at pagdurusa mula sa heatstroke, nakarinig si George ng isang boses. Siya ay bumagsak, nawalan ng malay. Nang magising siya, ipinaalam sa kanya ni Doc na akala nila ay patay na siya. Pagkaraan ng ilang araw, nabautismuhan si George. Di nagtagal, nagsasalita siya sa isang simbahan, kinakabahang sinasabi sa kongregasyon kung paano niya natagpuan ang Diyos. Nang makita niya ang isang batang babae sa madla na tahimik na nakikinig, nakita niya ang kanyang kalmado. Ipinahayag niya ang kanyang intensyon na ialay ang kanyang buhay sa Diyos at maging isang mangangaral, nakakagulat at nakakabigla si Doc. Si Doc ay may pag-aalinlangan sa biglaang pagbabago ni George, na pinaghihinalaan na maaaring ito ay palabas, at nakaramdam ng matinding pagkabalisa tungkol sa kanyang desisyon. Tandaan mo noong sinabi mo sa akin na ipinagpalit mo ang isang uniform sa isa pa? Yun ang ginagawa ko. Wala akong masabi, George. Ang aking pinili ay ginawa para sa akin. Ganon din ang akin. Sa mga sumunod, binisita ni George si Muhammad Ali, habang si Ali ay patuloy na nagbibiro tungkol sa kanya.
Hindi ako pumunta dito para sabihin sa iyo na natagpuan ko si Jesus. Natagpuan mo si Jesus. Binabati kita, George. Hindi ko alam na nawala siya. Inihayag ni George na minsan ay nagalit siya kay Ali kaya gusto niya itong patayin, ngunit ngayon ay humihingi siya ng tawad. Halika. Gusto mo ng rematch? Alam ko. Lumabas ka lang at sabihin mo. Ang kailangan mo lang gawin ay labanan si Kenny Norton ng isa pang beses, patumbahin siya. Tapos bibigyan kita ng panibagong title, tapos pareho tayong babayaran ha? Purihin si Jesus. Tiniyak ni George na hindi ito biro at pagkatapos ng taos-pusong pag-uusap, nagkasundo sila at sa huli ay naging magkaibigan. Pagkatapos ay binisita ni George ang kanyang dating asawa at mga anak. Taos-puso siyang humihingi ng paumanhin para sa kanyang nakaraang pag-uugali, umaasang makakabawi. Sa susunod niyang pagbisita sa simbahan, nilapitan niya ang babaeng napansin niya noon at nakipag-usap. Nahihirapan siyang paniwalaan na ang isang dating boksingero na tulad niya ay maaaring maging isang mangangaral. Bilang tugon, kumuha si George ng mikropono at lumabas ng simbahan upang mangaral at magbigay ng inspirasyon sa mga dumadaan na sundin ang Diyos. Bagamat kinukutya siya ng ilan, nananatili siyang kalmado, na nagpapakita ng kanyang paglaki sa paghawak ng galit. Pero binago ng Panginoon ang buhay ko. Hindi si Lord ang nagpabago sa'yo, sabi ng iba. Si Jimmy Young iyon. Nakita ko siyang natalo sa iyo. Nagmamasid ang dalaga mula sa malayo, humanga sa kanyang sinseridad. Nang maglaon sa panahon ng tanghalian, humihingi siya ng paumanhin sa pagdududa sa kanya, na ipinaliwanag na ang kanyang reputasyon ay nagdulot sa kanya ng pag-aalinlangan. Ngayon, nang makita ang kanyang tunay na intensyon, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Mary, at natuklasan nila ang isang atraksyon sa isa't isa. Dinala siya ni George sa isang lumang abandonadong simbahan, ibinahagi ang kanyang pangarap na bilhin ito para makapagtatag ng sarili niyang kongregasyon. Makalipas ang 7 taon, natupad na ang pangarap ni George. Siya ay nangangaral sa sarili niyang simbahan, na sinusuportahan ng kanyang asawang si Mary at ng kanilang mga anak. Pagkatapos ng kanyang serbisyo, isang babae ang lumapit sa kanya, kasama ang kanyang apo, na humihiling kay George na sanayin ang batang lalaki na nahulog sa isang masamang pulutong. Tumanggi si George, na nagmumungkahi na maghanap sila ng patnubay sa Biblia sa halip. Makalipas ang 1 linggo, habang nakikipaglaro sa kanyang mga anak sa bahay, nakita ni George ang isang ulat ng balita na ang batang lalaki ay naaresto dahil sa paggawa ng isang krimen. Nakakaramdam siya ng matinding panghihinayang dahil hindi siya pumayag na sanayin siya. Natuklasan ni George ang isang lumang gusali na perpekto para sa kanyang mga plano at inutusan ang kanyang financial manager na bilhin ito. Nakikita namin na si Desmond ay nahihirapan pa rin sa mga problema sa pag-inom. Inaayos nila ang espasyo at sa loob ng ilang buwan, ang gym ay umuunlad sa mga mag-aaral. Nag-hire si George ng ilang coach at nagtalaga pa ng isang seksyon ng gym bilang bulwagan ng pag-aaral ni Muhammad Ali. Gayunpaman, 1 taon pagkatapos ng pagbubukas, habang may klase, biglang nawala ng kuryente. Ibinunyag ng power company na wala silang natanggap na anumang bayad. Mas masahol pa, si Desmond ay wala kahit saan. Dahil sa galit, bumisita si George sa bangko at nalaman na ipinuhunan ni Desmond ang lahat ng kanyang pera sa mga stock na may mataas na peligro, na ngayon ay naubos na iniwang walang laman ang kanyang investment account. Inilagay niya ang mga ito sa mga solidong stock para iset up ako habang buhay. Hindi, lahat ito ay mga high-risk na sugal. Nagbanta ang bangko na babawiin ang ari-arian, kabilang ang bahay ng kanyang ina. Sa galit, hinanap ni George si Desmond sa buong bayan. Sa kabila ng kanyang galit, hinimok siya ng kanyang ina na patawarin si Desmond. Sa kalaunan ay natagpuan ni George si Desmond sa isang bar na sinusubukang tumakas. Naabutan siya ni George at muntik na siyang mapatay. Napagtanto kung ano ang kanyang ginagawa, pinatawad ni George si Desmond. Upang mailigtas ang kanyang pinansyal na sitwasyon, pinili ni George ang pagbibida sa isang patalastas ng sarsa at pagbebenta ng mga paninda. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito,
Ipinaalam sa kanya ng kanyang asawang si Mary na malayo pa sila sa pagresolba sa kanilang krisis sa pananalapi. Nang magsimulang agawin ng bangko ang kanyang ari-arian, lumubog si George sa depresyon. Hinubad niya ang kanyang lumang gamit sa boxing, sinusubukang muling kumonekta sa kanyang nakaraan bilang isang boksingero. Ipinagtapat niya kay Mary na hiniling niya sa isang kaibigan na ibigay ang nalalapit na sermon sa kanyang lugar, pakiramdam na hindi niya maipangaral ang mamuhay ng tama kapag nawala sa kanya ang lahat. Gusto niyang lumaban muli at labag dito si Mary. Natatakot siyang bumalik ang galit nito. Dalawa lang ang alam kong gawin. Kahon iyon at pangaral. At ang mangaral, kailanman ay hindi mababayaran ang mga bills. Hinanap ni George si Doc, hinihiling sa kanya na sanayin siya muli. Si Doc sa una ay lumalaban, naaalala ang tungkol sa kung gaano siya nalungkot nang huminto si George. Ipinaliwanag niya nang sinubukang bumalik ni Joe Louis, halos patayin siya ni Marciano sa ring. Sinubukan ni Joe Louis na magsimula sa itaas, ngunit magsisimula tayo sa ibaba. Matanda ka na. Tatawagin nila tayong isang circus act. Pero hindi kung patuloy tayong mananalo. Gayunpaman, napagtagumpayan siya ni George sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga salita na minsang sinabi sa kanya ng kanyang mga coach. Mag-iba ang lasa ng hangin. Mag-iba ang hitsura ng araw. Ang tanging dalawang lalaki sa buong mundo ay magiging mahalaga. At magiging tayong dalawa. Nang marinig ito, agad na nagliwanag ang mga mata ni Doc. Sinabi niya na kailangan munang magbawas ng timbang si George, at pagkatapos ay maaari na silang magsimula ng pagsasanay. Dahil sa motivation, nagpupumilit si George sa kanyang lumang damit sa gym. Lumiit yata ang damit ko sa gym. Nagsisimula siyang magsanay kasama ang kanyang anak. Hoy George, dahan-dahan lang. Aatakihin ka sa puso. Nakakahiya, George. Siya ay nahihirapan sa panahon ng pag-ehersisyo na sinuportahan ng hindi inaasahan ni Mary na tumutulong sa kanya na manatili sa kanyang dieta. Pagkatapos ng mga buwan ng pagsisikap, matagumpay na nakapagpabigat si George at bumalik sa Doc, handang magsanay ng buo. Sa isang sparring session, kulang ang bilis ni George at nagpupumilit siyang makipagsabayan sa kanyang kalaban. Tinitiyak sa kanya ni Doc na iaangkop nila ang kanyang estilo sa mga bagong pamamaraan. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Mary mula sa isang matingkad na panaginip. Sa umaga, sinabi niya kay George na nanaginip siya. Sa panaginip, kinausap siya ng Panginoon at ipinakita sa kanya ang isang pangitain na muling nanalo si George sa heavyweight championship. Bubuhatin ka niya sa gitna ng singsing na iyon para buhatin mo siya sa harap ng milyon-milyong tao. Bago ang kanyang comeback fight, iminumungkahi ni Doc na kailangan nila ang dating galit ni George para manalo, ngunit pinilit ni George na lapitan ang laban ng hindi sumusuko sa kanyang galit. Ito ay laban. Ito ay boxing. Ito ay isang esport. Mga tuntunin. Pumasok si George sa ring laban kay Steve Zowski na sinabi kay Doc na natatakot siyang hubarin ang kanyang robe sa harap ng lahat ng taong ito. Last time na nakita nila ako, mukha akong Superman. At ngayon kamukha mo ang Michelin Man. Hindi ito beauty contest. Napansin ng lahat na si George ay sobra sa timbang. Sa pagsisimula ng laban, masyadong mahinahong kumilos si George, kahit na pinipigilan ang kanyang galit matapos masuntok pagkatapos ng bell. Sa ikalawang round, nagsimulang mangibabaw si George, na walang iniwang pagkakataon para kay Zowski. Nang makitang hindi na kayang lumaban ng kanyang kalaban, hiniling ng foreman na itigil ng referee ang laban. Kumalat ang balita tungkol sa matagumpay na pagbabalik ni George, na ipinagdiriwang siya bilang isang bayani sa mga matandang kalbo sa lahat ng dako, na minarkahan ang isang kahangahangang pagbabalik hindi lamang sa boxing, kundi sa kanyang personal na paglalakbay din. Pagkatapos ng kapansin-pansing sunod-sunod na 24 na panalo, ang 42 anyos na si George Foreman ay makakaharap sa reigning champion na si Evander Holyfield sa isang laban na tinawag na Battle of the Ages. Sa kabila ng isang magiting na pagsisikap, natalo si George sa pamamagitan ng nagkakaisang desisyon. Pagkatapos ng laban, bumisita siya sa kanyang bangko, lahat ng empleyado ay nagyaya para sa kanya.
Bagamat hindi siya nanalo sa laban, si George ay nabigla sa pagbabayad ng $12 million mula sa laban. Sa kabila ng financial windfall, sinabi niya kay Mary na hindi pa tapos ang kanyang trabaho. Baka mali ang narinig ko sa kanya, George. Tama ang narinig mo sa kanya. Ginawa niya ang kanyang bahagi. Kailangan nating gawin ang atin. Makalipas ang 3 taon, tinalo ni Michael Moorer si Holyfield para manalo ng titulo, at ngayon ay isang contender na naman si George. Sa edad na 45, walang naniniwalang may tsansa si George laban sa 26 anyos na si Moorer, isang powerhouse na may 30 panalo sa pamamagitan ng knockout at ang unang Southpaw heavyweight champion. Ang walang talo na record ni Moorer at ang mabigat na kagalingan ay ginawa siyang isang nakakatakot na kalaban. Paano mo matatalo ang lalaking iyon? Habang nagpapatuloy ang laban, nangingibabaw si Moorer sa mga unang round at si George ay halos hindi nakabitin. Lahat ng tao sa kanyang gym, pati na ang kanyang ina, ay kampante sa kanya. Pagkatapos ng ika-9 na round, iminumungkahi ng kanyang cornerman na dapat siyang lumaban. 9 na round laban sa pinakamahusay sa mundo. Walang kahihiyan, anak. Gayunpaman, sa ika-10 round, nakuha ni George ang isang mapangwasak na kanang kamay na nagpatumba kay Moorer sa kanbas. Laban sa lahat ng posibilidad, si George Foreman ay nanalo ng titulo na naging pinakamatandang kampiyon sa heavyweight sa kasaysayan. Salamat. Nagpapasalamat ako. Nagawa natin. Nagawa natin. Ipinakita ng pelikula na sa 45 taong gulang, nabawi ni George ang titulong matimbang matapos itong mawala 20 taon bago ito. Naging matalik na magkaibigan sina George at Muhammad Ali, halos araw-araw nag-uusap sa telepono sa buong buhay ni Ali. Noong 1998, si Charles Doc Brodus ay ipinasok sa World Boxing Hall of Fame. Ngayon, patuloy na nangangaral si George sa kanyang simbahan at pinamamahalaan ang kanyang youth center sa Houston. Marami pong salamat sa panunood. Mag-subscribe para sa higit pang videos tulad nito. I-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel.